Aming Panginoon. Ito'y aming inaasahan sa iyo, Diyos. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. Salamat sa katagumpayan. Salamat sa kalaman. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. God is good. All the time. Amen. Kamusta kayo mga kapatid sa pananampalataya? At yung iba nating mga kapatid ay long time no see, no? But now see now. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hello. Hello. Kamusta ka na? Kamusta kayo? Amen. How are you? Praise the Lord. Alam natin mga kapatid na sa araw-araw, no, ng ating buhay, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos? Amen. Amen. No? At meron tayong mga kapatid na minsan ay hindi natin nakikita na, pero darating at darating ang mga araw, no, ay sila ay muling ibabalik ng Diyos upang tayo ay magsama-sama, magpalakasan, no? Purihin ang ating Diyos na buhay. Okay? Ngayon po, idadalhin ko kayo sa isang pinamagatang pananampalatayang may katiyakan. Amen? So, pagamat alam natin mga kapatid na tayo ay mananampalataya, no? Suwalit yung iba ay ang ating mga pananampalataya, mga kapatid, ay iba-iba. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Na sabi nga, mayroong mga nauna na nahuli. Mayroong nahuli na nauna. Kaya, yung ating pong tawag nito, yung tayo po sa harapan ng Diyos ay pantay-pantay. Amen? Kung yung isa sa atin ay gwapo, lahat po tayo ay gwapo. Amen? Sa mga kalalakihan. No? Kaya huwag po tayong malumbay kung sa tingin mo ay tayo pinagkaitan ng kagwapuhan, no? Pero sa tingin ng Diyos, gwapa, kapatid. Tingnan mo yung katabi mo. Gwapo yan sa harapan ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo sa kanan, maganda yan para sa Diyos. Amen? Kaya iba-iba man ang ating itsura, di ba? Ipagmalaki natin yan. Bakit? Dahil tayo ay Pilipino. Una nating lagyan ng extension yung ating mga ilong para mangkat. Meron bang mga retoke dito? Wala, no? So tayo lahat ay original. Amen? Sabi mo sa katabi mo, original. No? Original tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? So, mga kapatid, ang ating pananampalataya ay dapat mayroong katiyakan. Amen? Dapat mayroon tayong pinanghahawakan. Mayroon tayong goal. Bakit tayo sumasamba sa Diyos? Bakit tayo naririto? Amen? Merong awit nila nagsasabing, nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Amen? Kasi karamihan ng mananampalataya, parang si Tomas, kung nakikilala niyo pa si Tomas po, ay to see is to believe. Amen? Kailangan muna niyang makita yung kapangyarihan ng Diyos. Kailangan mo niya munang maranasan na pagpalain, di ba? Sabi nga niyo, dapat lang ba natin pasalamatan yung mga mabubuting bagay? Dapat lahat. Amen? Kung ano man yung nangyayari sa ating mga buhay, mga kapatid, sabi nga ng ating kapatid na kanina na ito ay pinahintulutan ng Diyos para maging malakas tayo. Kaya kung ano yung nangyayari sa buhay natin, no, dapat nating pasalamatan. Kasi mayroong mga pangarap tayo sa ating sarili na iba ang gusto ng Diyos para sa iyo. Amen? Kasi minsan yung iba, nagtitiwala sila kasi dahil sila ay matalino. Diba? Marami, kumbaga, may dignidad. Marami silang mga tawag nito, pinanghahawakan, no? Sila ay matalino, kumbaga cum laude. Si may cum laude ba dito? Salutatorian. Valedictorian ng gender. Mayroon? Mga kapatid,
yung ating mga papilang na yung pinanghahawakan nating mga diploma, ito ay panglupa lamang, mga kapatid. Amen? Pagdating sa langit, hindi hahanapin ito. Anong nag-graduate mo? Anak, ano bang nag-graduate mo sa lupa? No, hindi po. Ang kinakailangan dito ay ang pananampalatayang may katiyakan. Amen? Dapat may katiyakan. Hindi yung tayo ay nagsisimba linggo-linggo dahil nakaugalian na natin, mga kapatid. Uy, linggo ngayon. Kailangan magsisimba ako. No? Dapat hindi ganon. Amen? Dapat yung pananaw natin ay mayroong katiyakan. Ginagawa ko to dahil ang regalo ng Diyos sa akin ay buhay na walang hanggan. Amen? Kung tayo nga minsan, di ba? Sino ba yung mga atleta dito? No? Talagang nagtitraining tayo ng todong-todo, di ba? Para makamit natin yung isang pirasong medalya. Sino ba yung mga atlet dito dati? Ako, atlet ako dati. Sepak takraw. So talagang nung panahon ko, talagang tinatambling ko yung bola. Pero ngayon mga kapatid, di ko na kaya. Huwag nyo na akong patamblingin. Di ko na talaga kaya, no? So, sa ganun mga kapatid, kung nais nating makamit, kailangan nating mag-sakripisyo. Amen? Kaya sabi dito, yung pananampalataya natin, dapat may katiyakan. Bakit? Kasi mayroong ibang mga pananampalataya na kapag tumating, amen? Kapag tumating yung pagsubok, di ba? Yung pananampalataya na nahasik, di ba? Sa kabatuhan, amen? At pagdating ng mga pagsubok, no? Yung iba naman, yung pananampalataya nila ay dagling na nadaanan ng mga ibon. Tinungka, no? Dapat nandoon tayo sa matabang lupa. Amen? Dapat nandoon yung ating pananampalataya. Pakipasa mga kapatid, 2 Corinthians 13 verse 5. Ano ang sabi diyan? Bible rin tayo, paunahan. 2 Corinthians 13:5, anong sabi yan? Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Ito ay brother. Sabi po dito, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa gana inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban ng kung kayo'y itinakwil na. Amen. Ang sabi dyan, no? Bawat nagsasabing Kristiyano ay dapat siyasatin ang kanyang mga sarili upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Kapatid, yung pinag-uusapan natin dito ay hindi sa isang medalya lamang, no? Kundi yung talagang tiyak na kaligtasan. Amen? Tanungin mo yung sarili mo, ligtas na kaya ako? Amen? O meron pang, siguro, bukas na lang ako magbago, meron pa eh, may pagkakataon pa naman. No? So, kailangan, ang sabi dito, tiyak, talagang sigurado. Hindi 99%, kundi talagang 100. Amen? Meron ba? May nakakasiguro ba dito, mga kapatid? Kung wala man mga kapatid, ang pinag-aaralan natin dito ay pananampalataya, may katiyakan. Amen? Hindi po ito katulad ng isang laro lamang na nandito tayo sa lupa. Ito yung panglangit na mga kapatid. Hindi pwede yung dito, itong mga kailangan puro. Amen? Kailangan na walang kumbaga yung ating paglilingkod ay walang pag-aalinlangan. Panginoon, susunod ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon, pero pagpalain na lang ako. Kasi wala akong Amen? Wala talaga ako. Kailangan mong pagpalain. No, dapat hindi ganun ang ating pananaw. Kahit wala ka, no? Kahit wala ka mga kapatid, gagamit ang Diyos para pagpalain ka. Amen? Naniniwala ba kayo doon mga kapatid? Amen. Pagpapalain ka ng Diyos kahit wala ka. Kahit wala kang kakayanan.
Pwede ba itong maging apelyido maging sunglit? Ano ba ang layo naman ng tono, mga kapatid? Kapag yung puso mo ay malinis, no? Malinis ang iyong hangarin, gusto mong magpagamit sa Lord. Marami kami mga kasamahan sa worship team dati. Talagang ang hirap patungan ng nota yung kanilang mga boses. Pero dahil sa araw-araw, no, na pagpapractice, pag-aayuno, pagpapractice, no, sama-sama kami nagpapractice, mga kapatid. Magugulat ka lang, marunong na, no, magaling na sa pangalan ng Panginoon. Amen? Yun ang sinasabing glory to God. Diba? Lahat ng papuri ay sa Diyos. Kaya kailangan nating matiyak yung ating pananampalataya, mga kapatid. Sapagkat yung pananampalataya, ito yung magiging natin, sandata, magiging kalasag natin sa panahon na tayo ay naroon sa mga pagsubok. Amen? Kaya minsan, no, kapag malalaman mo na ikaw talaga'y tunay na mananampalataya, na ikay sa piling ng Diyos at nararanasan mo yung kabutihan ng Diyos, kahit ano yung mangyari sa iyo, di ba? O yan, ma-terminate ka man sa trabaho mo, di ba? Pagalitan ka man, minsan naranasan niyo na bang murahin, mga kapatid? Mananampalataya kayo pero minura kayo. Ha? Pero yung iba, napapangiti lang. Yung iba naman, talagang maluluha ka, di ba? Pagkabait-bait mo, pero minumura ka pa rin, mga kapatid. Pero dyan natin masusukat yung pananampalataya natin. Yung ipapakita natin na tayo ay talagang anak ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa atin, no? At na ipapakita natin na nadadaig natin yung masama ng mabuti, di ba? Sabi ng Diyos, daigin ng mabuti ang masama. At yung mangyari sa atin, dapat huwag tayong mag-question sa Lord. Bakit ako pa? Di ba? Si Job, nabasa niyo yung buong talata ni Job? Nagkaroon ba siya ng question sa Panginoon? Panginoon, bakit nangyari ito sa akin? Di ba wala? So marami pong mga anak ng Diyos na ipinadala bilang halimbawa sa atin na kailangan huwag tayong mag-question sa Panginoon. Amen? Ang kailangan lang natin ay mababang loob, mapagpakumbaba. Amen? Ang kailangan lang natin ay sumunod sa Panginoon. Amen? Yes, marami tayong pangarap sa buhay natin. Gusto ko ganito. Pero kailangan natin dapat ay pero sa Diyos pa rin ang Diyos pa rin ang masusunod. Amen? Ganun ba tayo, mga kapatid? Pakibasa po 1 Corinthians 9:24. Anong sabi dyan? Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Kaya, no? Kumbaga, yung ating buhay ay inalintulad sa isang manlalaro, di ba? Kapag tayo ay lalaban, no? Yan, sa mga palarong yan, kailangan meron tayong disiplina sa ating sarili. Amen? Meron tayong pagsunod. Diba? Sino yung mga boxer dito? Alam niyo yung mga boxer. Dahil yung aming dati nung ako yung naging atleta. So,
katabi lang namin ng quarter yung mga boxer. Ang kinakain nila talagang takal talaga. So kung naranasan ko yan yung ako'y nasa loob dati mga kapatid, talagang takal yung aming kinakain. Nung pumunta ako doon, no? Nung nandun ako sa aking selda, mataba ako. Pero mga ilang linggo lang mga kapatid dahil takal talaga yung kain. At minsan, sabi nga nila kada daw bagting, kaon. Totoo mga kapatid, kada bagting kaon talaga. Kaya lang minsan sa isang araw, isang beses lang ang bagting, isang kain na rin. Kaya ganun kabilis na lumiit yung aking tiyan. So ngayon, awa ng Panginoon, kasama siguro sa blessing niya, malaki na naman yung tiyan ko. Alam niyo mga kapatid, talagang kapag may disiplina tayo sa sarili, no, makukuha natin yung ating mga goal sa buhay. Amen? Kaya, kailangan natin na ilagay, no, dahil tayo ay mananampalataya, disiplina. Sabi mo sa katabi mo, disiplina. Ayan, may disiplina tayo. Ang taong ang mananampalatayang Kristohanon kailangan ay mayroong disiplina. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Di ba may disiplina? Ganun po yung kailangan natin. No? Sa 25, pakibasa. 1 Corinthians 9:25. Anong sabi dyan? At ang bawat tao na nakipaglaban sa mga palaruan ay magpapigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo niya kung walang pagkasira. Amen. So yung mga manlalaro, meron talagang pagpipigil yan. No? Kahit gutom ka na, no? Gusto mo kumain ng marami, hindi pwede. Dahil malay mo, di ba? Lalo na yung mga boxer nga, pag sobra is sobra sa timbang, malamang ano mangyayari. Yung magiging kalaban nila ay baka maging David and Goliath. Kawawa naman yung ating kapatid kapag yung kalaban niya ay maliit. No? Tapos yung isang malaki, hindi patas. So kailangan, kapag tayo ay mananampalataya, dapat tayo mayroong disiplina sa sarili. Amen? Kailangan natin yan, ha? At dahil dyan, makikita, no, ng mga tao, mananampalataya, na ang Diyos ay sumasa atin. Sa 6, anong sabi? Sa 26. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran, sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ayan. Kailangan, yung ating pananampalataya talagang mayroong katiyakan. Hindi yung basta na naglilingkod lamang tayo, di ba? Kasi mayroon tayong, dahil nga, sabi ng awitin, naglilingkod ako dahil may blessing. Amen? Dahil, anong sabi doon? Nais kong ibigin ka hindi dahil sa pagpapala, hindi dahil sa himala, di ba? Sa himala talagang marami tayong nararanasan. Amen? Kahit maliliit lang na bagay yung himala ng Diyos sa atin, talagang hindi na natin mabilang, no? Yan nga yung isang patutuo ko nung ako nga ay nakarating, no, sa provincial jail. Talagang doon ko na nakita yung talagang kabutihan ng Diyos. Ultimo pitik, mga kapatid. Di ba? Sabi nila kapag ang kaso mo raw ay ang bugbugin ka rin sa loob. Kung ano yung kaso mo, yun ang gawin sa iyo doon. Kung ang kaso mo ay rape, ay bahala na sila sa iyo. Pero mga kapatid, ultimo pitik, mga kapatid, talagang hindi ko naranasan. Amen? Kahit tanggalin ko yung aking limit, kapatid, wala akong katato-tato. Di ba? Maraming pumasok doon, no? Yung mga nauna sa amin, talagang ginawang dyaryo yung kanilang katawan. Ginawa, tawag yan, kumbaga blackboard, talagang pinagsusulat-sulatan. Alam niyo, pero nung ako yung tinanong, aanib ka ba sa aming samahan? Alam niyo yung samahan doon, mga kapatid, kung hindi komando, ano pa ba ni Mondo? Si
Kaya, ewan lang. So, yung naranasan ko doon mga kapatid. So, sana huwag nyo na rin maranasan. No? Kung naranasan ko, mahirap. No? Kasi nga, yung pananampalataya natin kapatid, iba-iba yan. Alam mo mga kapatid, nung nandoon ako, maraming mga sitwasyon na talagang sabi lang dito masusubukan kung talagang matatag ka. Ang daming nagbibigti mga kapatid sa loob. Dahil sa sobrang lungkot. Kaya kapag ka mahina talaga yung loob mo, no? Na hindi kumapit sa Panginoon, ako, talaga. Sabi niya, Brad, huwag kang tumingin dyan sa CR kasi yung CR na yan, marami na nagbigti dyan. Huwag ka dyan. Sabi ko, alam mo, mananampalataya ako, sabi ko. Wala akong aaniban na organisasyon dito sa loob. Isa lang yung tatak na narito sa akin. Isa lang yung tanda. Alam niyo siguro ko, ito yung tanda ng Banal na Espiritu. Kaya alam niyo mga kapatid, hanggang sa mga ilang araw na nandun ako, maraming gustong magpaturo ng mga awiting mga kalangit. Maraming pagka sumasabay sila sa akin. At yung mga ibang selta, pinupuntahan nila ako sa selta ko. Nagpapaturo lang sila ng mga awitin. Grabe, mga kapatid, ang dami. Kaya, ganyan po, no? Kapag may katiyakan yung ating pananampalataya, wala tayong katatakutan. Amen? Hindi dahilan na tayo ay babagsak, mag-give up. Ano ba yung klase ng pagsubok sa'yo, tulad ng pagsubok sa akin? Alam ko, mas matindi yung pagsubok nyo. Amen? Sino yung mas matinding pagsubok din? Diba? Pero nananatili. Tingnan mo yung katabi mo. Diba nananatili pa rin siya sa Panginoon? Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon kapag yung pananampalataya natin ay talagang tiyak. Hindi yung simpa-simpa lang. Amen? Dapat tiyakin natin. Kung konti, no? Kung konti pa lang, kung maliit pa lang, no? Gaano ba kaliit yung ating pananampalataya? Mayroong maliit na nagsasabi sa Bible, di ba? Ha? Yung, ano yung sabi yung maliit, yung kanyang pananampalataya, pero kaya niyang ilipat yung bundok kung saan niya ibig. Sing ano? Ano sabi? Sing laki, sing liit. Ha? Sing liit ng buto ng mustasa. Sino yung mga magsasaka dito? Di ba? Mga pansin natin, napakaliit lang. Pero kaya nating sabihin kung ano yung nais nating ibig. Kapag hindi natin nagawa ito mga kapatid, ibig sabihin, mas maliit pa sa buto ng mustasa yung ating pananampalataya. Amen? Ang sabi dito, kailangan i-train natin. Kailangan, palagi nating i-cultivate yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya natin subukin yung pananampalataya natin. Nasubok na ba natin yung pananampalataya natin sa Diyos? Hello, mga kapatid, nandiyan po kayo? Nasubok niyo na ba ang Diyos? Diba? Tulad sa ating offering, di ba? Anong sabi ng Diyos? Subukin niyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng kalangitan. Di ba? Anong sabi? Siksit, liglig, at umaapaw. Amen? Yung iba, hindi man sa salapi, no? Pero sa kalakasan. Amen? Kahit maulanan, hindi nagkakasakit. Amen? Lumipas na yung isang taon, hindi pa rin nagkakasakit. Dahil siksik, liglig yung pag-iingat sa kanya ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang kayamanan, no? Ay hindi lamang sa lapi. Yung kalusugan, di ba? Meron nung nag-aaral tayo.
kalusugan ay isang kayamanan. Amen? Yung pagiging malusog natin, yung pagiging hindi natin sakitin, dapat nating kilalanin na ito ay kayamanan. Amen? Yung pagkakaroon ng maraming kaibigan, o kahit isa lang, basta tunay, hindi plastic. Amen? Meron ba? Pag wala pa, bibigyan ko yun ng kaibigan tunay, hindi plastic. Si Jesus. Yan, talagang hindi kayo paplastikin yan. Talagang totoo yan. Amen? Kalampakan natin ang Diyos. Amen. Yan yung sa mga kapatid natin na wala pang best friend, gawin nating best friend ang Panginoon. Amen? Sa panahon ngayon, ang hirap, di ba? Ang hirap maghanap ng tunay na kaibigan. Napakahirap. Mapapawaw ka na lang. Wow! Sa kabila ng lahat. Oh, wow! Diba? Pero si Jesus, mga kapatid, hindi ka niya iiwan. Amen? Ganun po, ang kailangan nating pananampalataya, may katiyakan. Sa 27, okay basa? Anong sabi diyan? Saglit lang ito mga kapatid, maigli lang ang ating line-up ngayon. Ngunit hinampas ko ang aking katawan at aking sinupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay takwil. Amen. So kailangan maging mapagbantay tayo mga kapatid, no? Dahil yung ating tawag nito, itsura, yung ating pagkatao, ito yung salamin ng ating pananampalataya. Diba? Yung kahit na hindi na natin sabihin, yes, I am Christian, pero makikita ka sa pananamit mo. Pananampalataya ba ito? Oo, di ba? So, sa the way you talk, no? Sa pananalita natin, kahit hindi mo sabihin na ikay mananampalataya, kung paano ka magsalita, alam na nila, ay kaya pala, mananampalataya pala siya, kaya pala ang bait-bait niya. Amen? So, hindi po totoo yung awitin lang sabing, ang bait-bait mo naman, sana kunin ka ng Lord. Hindi totoo yun, mga kapatid. Kapag tayo ay mabait sa harapan ng Panginoon, hahaba ang ating buhay. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Yan. Kailangan natin ang nagpipigil sa sarili. No? Makita natin yan sa verse 25. Sa 2 Timothy, pakibasa. 2 Timothy 2:5. Anong sabi dyan? At kung ang sinuman ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Amen, no? Dahil tayo ay naghahangad ng buhay na walang hanggan. Amen? So, kailangan na lang sabi ng Lord, ang magtiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Hindi sabi ay, Lord, bukas na lang ako maglilingkod sa iyo. Total, nandiyan naman yung grasya mo. Amen? Dapat, yung ating paglilingkod sa Lord ay, tuloy-tuloy. Amen? Kahit na mabagal, tulad ng tagong, di ba? Si Pagong at si Matsing, di ba? Mabagal. Pero pag may tiyaga, talagang mananalo tayo. Amen? Mapupoint natin yung ating goal, yung buhay na walang hanggan. Amen? Ganun po dapat yung ating pananaw sa ating buhay. Sa 2 Timothy 4:8, pakibasa. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kaniyang pagkakakita. Amen. Puri ng Diyos. Salamat. No? At alam niyo kung sino ang maggagantimpala sa atin, no? Hindi yung, di ba, kapag tayo ay nanalo sa laro, sino minsan ang nag-award? No? Yung ating mga teacher, yung mga nanalo, sila ang kakabit sa iyo. Pero dito mga kapatid, sa pananampalatayang may katiyakan, ang magbibigay talaga sa atin ng tutong ay ang Diyos na buhay. Amen?
Oh, di ba? Ano yung pakiramdam? Pag sinabi sa'yo, anak, narito na ang iyong gantimpala. Amen. Alam niyo sa langit mga kapatid, ayon sa ating mga gawa, mayroon tayong iba't ibang klase ng corona. Amen. May mga nabanggit na mga corona na iba-iba. Ano ba ang nais natin na corona? Di ba? Kung ano yung ating mga ginawa, no? Gantimpala, ay masasakyan natin yan kapag doon na tayo sa kalangitan. No? Tumakbo na may katiyakan, may hangganan. No? Yan ang sabi sa 26. Pakibasa po sa 1 Timothy 6:12. Pakibasa. 1 Timothy 6:12. First Timothy 6:12. Oh, malapit na, kunti lang. Makipagbaka ng mabuti, makipagbaka ka ng mabuti, pakikipagbaka ng pananampalataya, naman ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinatawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Ano ang sabihin ng makipagbaka? Pakikipagbaka. Ano bang ibig sabihin nun? Alam mo natin to? Yung medyo mababaw na Tagalog. Pakikipagbaka. Pakikipaglaban. No? Paano tayo makipaglaban? Ikaw ay mabuti. Yung isa naman ay mananampalataya tayo. Yung isa hindi. Paano natin mai-apply? Yung bilang isang mananampalataya na tayo ay makipaglaban. Ano ang sabi sa salita ng Diyos? Kapag tayo mananampalataya, kapag makipaglaban, daigin ng mabuti ang masama. Diba? Paano yun? No? Sila ito, sinampal ka ng kanang kamay sa kalang piski. Ano sabi? Ibigay mo yung kabila. Kaya natin. Ibig sabihin, pag ginawa tayo ng masama, gawa natin ng mabuti. Amen? Hindi yung pag binato tayo ng bato, patayin din natin ang tinapay, pero nasa loob ng garapon, hindi ganun. Dapat gawin natin yung mabuti. Amen? Mayroon nga sabi na kapag ninakawan ka, ibigay mo pati yung salaw mo. Diba? Kaya natin yan mga kapatid. Parang diba? Pero yun po yung talagang patakaran. No? Yun yung Lord. Yun ang utos ng Panginoon. Mahalin natin ang ating mga kaaway. Amen? Paano ka na lang? Bugtog-bugtog, hininga ka na lang. Buti na lang, Kristiyano ako. Yeah? So, salamat sa Panginoon dahil mananampalataya na ako. Amen? Hindi na nung nabautismuhan tayo, talagang lubog lahat, di ba? Hindi naiwan yung kaliwang kamay. Kasi pag naiwan, yung iba nambubuntal ka eh. Yung iba ay naninipa pa ng asawa. Baka hindi pa nasama sa bautismo. Naninipa pa. Meron bang Kristiyanong ganun? Kapag ka nag-aaway yung mag-asawa, yung mag-jowa, yan? Magkasintahan, sinisipa natin. Yung ating, dapat hindi ganun, mga kalalakihan, mananampalataya. Kailangan, kapag yung isa ay apoy, dapat yung isa ay tubig. Kalma ka lang, diba? Bukang hindi kayo, parang nakaka-relate kayo. So, ganyan mga kapatid, kailangan nating sundin. Ano sabi? If you love me, keep my commandments. Ano sabi ng Diyos? Mahalin natin ang ating mga kaaway. Amen. Alam niyo mga kapatid,
totally talaga, hindi naman natin sila kaaway. Yung kaaway yung ginagawa ng diablo sa kanila. Yun ang ating kontra. Amen? Hindi talaga mismo yung tao, yung spirito na sumasakop sa kanya. Kailangan nating ipanalangin, di ba? Sabi, yung mga taong nanglilipak sa'yo, ipanalangin mo yan. Amen? Yung mga taong may mga utang sa'yo na hindi makabayad, ipanalangin mo yan na pagpalain ng Diyos para sa dami-dami ng pagbabala ng Lord sa kanya, makakabayad na siya ng utang sa'yo. Amen? Yun ang principle ng Lord. Ha? Kaya nga sabi, no? Ang Diyos ay pag-ibig. Amen? God is love. Amen? Siya yung unang umibig sa atin. Amen? Dahil anak tayo ng Diyos, dapat i-apply natin sa ating sarili. Amen? Kaya? Oh, parang isa lang ata. Kaya mga kapatid? Amen. Oo. Pangatlo sa huli, hindi sumusuntok sa hangin. Dapat yung pananampalataya natin ay talagang may siguro. Try mo kayang lumaban ng boxing na pag sumuntok ka sa wala, hindi tinamaan, di ba? Parang sayang na yun, hindi tinamaan, di ba? So, kailangan dapat yung pananampalataya natin, tiyak. Okay? Bakit ka umaawit sa Lord? Kasi, gino-glorify mo, Lord. Tinataas mo ang pangalan ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Dapat laging merong sa Diyos ang papuri. Amen? Ang active ni brother, palagi na sa gawain ng Diyos, no? So, mga outstreet na doon siya. Dahil tinataas ko ang Panginoon. Amen? Ganun tayo. Pakibasa sa Ephesians 4:14. Anong sabi dyan? Efeso 4 verse 14. Yan. Kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Sa 15. Sa 15, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Puri ng Panginoon, no? So yan, dapat ay maging matalino tayo, di ba? Sabi doon ay maging matalino tayo tulad ng ahas, no? At maging maamo tayo tulad ng kalapati. Di ba? Talagang pag ikay naging mananampalataya, talagang maging matalino tayo. Dahil sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ay naglipanan na ang mga bulaang propeta. Diba? Maraming mga na ngayon. At minsan ay ginadaan nila sa blessing. Pinagpapala ka ng lubos, mga kapatid, para dalhin ka sa gawain maliluko ang iyong pananampalataya. Amen? So, kailangan nating maging matalino. Kailangan nating mapagmatyag. Pangalawa sa huli, pinahihirapan ang katawan. Kapag tayo ay mananampalataya, hindi puro goods lang, no? Yung parang more blessing lang, kumaga hindi natin nararanasan yung mga pagkakulangan. No, hindi yan. Hindi yan sa Panginoon, mga kapatid. Puro blessing lang lahat. No? Ang tunay na mananampalataya, kailangan ay pasanin mo ang iyong cross. At sabi, sumunod sa Diyos. No? Kapag tayo, nung tinanggap natin ng Diyos, mga kapatid, si Jesus sa ating buhay bilang isang tagapagligtas, kapatid,
Marami ng pagsubok ating mararanasan. No? Kaya, mga kapatid, yung buhay natin ito, simula nang tinanggap natin ang Diyos, hindi na ito sa atin, sa Panginoon na ito. Amen. Kaya dapat lahat ng ginagawa natin ay kalooban ng Diyos. Amen? Kalooban ng Diyos lahat. Yung bumubukas sa ating, lumalabas sa ating bibig, dapat ay pagpupuri, pasasalamat sa Panginoon. Amen? Anong sabi dapat? Bulay-bulayin natin araw-araw ang kabutihan ng Diyos. Amen? Ngayon, naranasan niyo mga kapatid, yung first love mo sa Lord, yung palaging buong bibig mo sa Panginoon, nung una mo siyang tinanggap, talagang baga first love mo sa Panginoon, talagang gusto mo araw-araw linggo. Araw-araw gusto mo umawit sa Panginoon. Parang gusto mo nang tumira sa simbahan. Meron bang gano'n kung dati? Naranasan nyo? Ayaw mo nang umuwi. Uwi na, pero ikaw andun pa rin. No? Nakikipagpintuhan ka pa rin doon sa fellowship. Basta meron bang gawa mo na yung hapon? Dito na lang ako, hindi mo na ako uuwi. Mamaya na lang ako uuwi. First love sa Panginoon. Diba? Anong sabi ng Diyos? Mayroon akong hinanakit sa iyo. Iniiwan mo yung una mong pag-ibig. Diba? Yung pagiging first love natin sa Lord, dapat nananatili yan mga kapatid. Diba? Dapat pag tumatagal, lalong tumatamis. Kaya kasabi, meron ng kasabihan, kapag tumahin ka ng tubo mga kapatid, dapat hindi sa ilalim, sa puwit. Dapat doon daw sa may, sa may tawag yan? Ang tawag na. Sa dulo, doon ka unang kumagat, pababa na pababa, para patamis ng patamis. Hindi patabang ng patabang. Dapat doon ang unahin mo. Try niya mga kapatid kumain ng tubo. Unahin niyo sa may dulo. Ha? Diba? Mas matamis pag yung nasa pababa na. Roma 8:13, ano sabi dyan? Romans 8:13. Second to the last na, mga kapatid. Roma 8 verse 13. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Amen. Purihin ang Diyos, no? Kapag tayo ay laging babad sa gawain ng Diyos, tiyak yung ating pananampalataya, magiging buhay na buhay yan. Mayroong katiyakan, no? Kumbaga yung gusto mo bilang isang tao, yung ano ba yung gusto natin bilang isang laman? Gusto mo kumain, happenings, ano ba, rides, sino mo mahilig mag-rides dyan? Puro happening, no? Puro pansariling kapakanan. Gusto mo lahat bago, ha? Sapatos mo use, ano ba yung uso natin ng mga panahon namin? Shirt, pantalon use, ha? Sino bang nakaabot nun? Jacket use. Mga jabors, yung mga kagustuhan ng mga kabataan, no? Jabors, mga dati. Jansport, no? Pero kapag tayo ay babad sa gawain ng Diyos, mga kapatid, nakakalimutan natin yung mga makamundong tita, yung mga kamundong gawain. Kaya kailangan nating palakasin yung ating pananampalataya para magkaroon ng katiyakan. Amen? So, tiyak na ba yung ating pananampalataya, mga kapatid? Mahina Parang hindi pa konsente Tiyak na ba, mga kapatid? Kailangan kung hindi pa tiyak, ngayon pa lang kapatid, tiyakin na natin. Dahil hindi natin alam
bukas. Amen? Hindi natin alam. Huwag nating ialibay na, "Ay, bukas na lang ako maglilingkod, Panginoon. Total, mananampalataya na rin ako eh." No, kailangan huwag tayo titigil sa paglilingkod sa Diyos. Kahit kahit mabagal, basta tuloy-tuloy. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy. Ayan, tuloy-tuloy ha. Tuloy-tuloy, walang hihinto. Amen? Wala lang dito si sister, hindi ka na rin nagatid. Wala si brother, hindi ka rin nagatid. Wala si song leader namin, wala dito. Nakakalungkot naman. No, dapat hindi tayo gano'n. Amen? Tuloy-tuloy tayo. Yung hinahanap natin na wala dito sa mundo, sa Panginoon natin hanapin. Amen? Yun, maganda. Palakpakan natin ang Diyos. Dahil kung tayo mananatili dito sa mundo, talagang walang forever, mga kapatid. Dahil ang forever, kay Jesus. Amen? Ang forever, sa langit. Sinusupil ang sarili. Episode 4:17. Pakibasa. Episode 4 verse 17. Yan po. Episode 4 verse 17. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ang lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. Amen. Alam niyo naman yung mga gawain ng mga hintil, di ba? So, hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, no? Kailangan ipakita natin na tayo ay tunay na mananampalataya. Amen? Sa amin pa nga, sa pagbulabas mo pa lang ng bahagi sa amin, kaliwa at kanan may nag-iinuman, mga kapatid. May tatay mo na, brother! No. Dahil mga kaibigan mo sila, so, kailangan mo silang tangihan. Dahil ang tunay na kaibigan, kay Jesus mo lang matatagpuan. Amen? Kaya yung mga iba dyan na patagay-tagay ng konti, no? Waksihin na natin yan, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, waksihin na! Parang may nagkatagay pa talaga dito, iwanan na natin, mga kapatid, ang gawain ng sanlibutan, no? Dahil yung pakunti-kunti na yan, mga kapatid, pag tumagal yan, hindi na yan kunti. Container na yan. Sabi nila, pag umalan daw, "Ay, wala mo lang yan, daan lang yan." Mamaya, 1,000 na. No? Ganon, mga kapatid. So, yung pananampalataya natin, huwag natin ipagpalit sa isang buti ng alak. Amen? Huwag natin, pagsama lang naman yung pastor eh. Diba? Andito naman ako sa loob ng bahay, hindi ako nakikita ng Diyos. May bubong eh. No, kapatid. Dahil ang Diyos natin ay everywhere. Sa kalit-liitan ng iyong puso, nandun ang Diyos. Kaya wala tayong may tatago. Amen? Hindi naman ako nakita ni Pastor eh. Ano lang naman ito eh, konti lang. Alam ng Diyos kung ano yung ginagawa. Amen? Alam ng Diyos kung ano yung iyong pangangailangan. Amen? Alam niya kung saan ka nagkulang. Dapat nating tiyakin, mga kapatid, yung ating pananampalataya. Conclusion. Tumayo tayo lahat, mga kapatid, at pakibasa po sa Hebrew 11:1. 11:1 hanggang 2. Ano sabi niyan? Hebrews 11:1 hanggang 2. Sa 1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay
nakikita sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga matanda ay sinaksihan. Amen. So, purihin ang Diyos. Ganyan mga kapatid, na kailangan nating talagang tiyakin, no? Yung ating pananampalataya. Amen? Kailangan natin na makaabot tayo sa pangako ng Diyos. Umawit muna tayo mga kapatid. At binibigay ko kay Sister Clara yung pag-awitin. Dahil awit tayo mga kapatid, sabihin natin yung ating namnawin natin, pasalamatan natin ang Diyos. Na ang Diyos ay hindi tayo iniwan kailanman. Siya yung umibig sa atin, siya yung pumili sa atin. Please bow our head. Sumasamba ang puso kong ito sa iyo'y sumasamba, sumasamba, sumasamba. Ang puso kong ito sa iyo'y sumasamba. Narakatin mo unay na sa aming pagharap sa'yo kami matagpuan. Karapat dapat sa Diyos mo inising mo ang puso ko sa'yo. Pagbilang mga sala ko at sa pagtaas sa mga kamay, mabibigyan ng aming buong pagsubok ng buhay at lakas at kaluluwa. Ang Panginoon ng buhay ko, patuloy kang maghari sa buhay na iyong piniling sa iyong kamay. Aking iniwala na pahinga
ito'y magamit namin, Panginoon, sa araw-araw ng aming pamumuhay. Habang kami naghihintay sa iyo, O Diyos, ang iyong mga ali, O Diyos, ang iyong biyaya at habag, Panginoon, ang isang tumuno, Panginoon, maging malakas kami, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Salamat sa biyaya mo, sa kagalakan, sa pananagumpay, maging sa gawain ito, Diyos, sa iyong mga ginagamit, sa iyong mga musika, O Diyos, mga awit, Panginoon. Salamat. Purihin ka, O Diyos. Salamat. Yung aming mga pangangailangan, Panginoon, na hindi namin makita sa mundong ito, ikaw ang siyang pumuno, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri, Panginoon. Salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palapakan natin ito sa buhay. Hallelujah. Marin tayo mga kapatid. Yan. So, kailangan nating matiyak yung ating pananampalataya, no? Pananampalatayang may katiyakan. Palapakan natin ang Diyos at binabalik ko lang sa ating MC. God bless you, Pastor, sa pagdala ng salita ng ating na Panginoon. Hallelujah. God is good. And all the time, purihin po ating mahal Panginoon. Hallelujah. At tayo po ay narito na sa paalala. Ang ating song leader sa sunod ng linggo, ating Sister Pilay. Okay. Ating Sister Pilay, ang ating mensahe, ating Brother Noy. Sana si Brother Noy. Kung di maka-attend si Brother Noy, ating Brother Mark Carpin Fresco. Hallelujah. Meron pa paalala? Ayan, may atin pa sa atin na paalala. Bawat barangay po kasi mga kapatid, mayroon tayong contribution para sa gawaan ng sa Bulawin po ba? Sa Bulawin, every Sunday meron na doong gawaan. Kada Sabado sila umaalis. So may kanya-kanya tayong contribution mga kapatid. So ngayon magkakaroon po tayo ng Labo Bill. Ay po, mayroon po tayong contribution bawat church. Mga kapatid, magbigay po tayo na may galap na hindi po tayo napipilitan ng aming mahal. Habang makawit po yung ating mangkulin, magbigay po tayo para sa gawain natin mga Panginoon.
God bless you, Ma'am Colleen, sa awit para sa mga kaloob at binibig ko panalangin sa ating Pastor Arnel Puso. Let us pray. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na kapagbigay. Dalangin namin na ito po ay magamit sa kalalago ng iyong gawain. Salamat sa bawat sa pagpalayo ng labis, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless you, Pastor, sa panalangin at kayo po ay narito na sa pasamantalang pagkatapos. Binibigyan po ang isang awit at closing prayer sa ating Brother Mark Harding sa kanya po ang pagkakataon. Praise God, awit na sa amin, Panginoon, upang kami ay makadalo ng panambahan sa araw na ito, Ama. Lord God, hallelujah, maraming salamat, O Diyos, sa mga salitang mo, Panginoon, na iyong pinaabot sa bawat isa sa amin. Ganun din, Panginoon, patuloy mong i-bless, Ama, ang iyong ginamit sa likod ng pulpitong ito upang ibahagi ang iyong mga salita sa araw na ito upang kami ay lumago pa, Panginoon, sa aming pananampalataya, Ama. Hallelujah, Lord God, dalangin namin, O Diyos, sa aming mga kapatiran, Panginoon, na narito, Ama. Hallelujah, habang kami ay uuwi, Panginoon, sa aming mga kanyang tahanan. Lord, dalangin namin ang iyong pag-iingat sa daan, Panginoon. Iiwas mo kami, O Diyos, sa anumang sakit at karamdaman, Panginoon, disgrasya, Ama. Lord God, patuloy mo kaming lububan ng iyong banal na dugo, O Diyos. Hallelujah, na uuwi kaming ligtas, masaya, Panginoon, nakasama ka, O Diyos. Hallelujah, ganun din, Panginoon, sa mga pagkain na ihain sa kapagkainan, Panginoon Lord, i-bless mo ito na maging kalakasan sa aming lupang pangatawan, Panginoon. Ganun din, i-bless mo ang mga naghanda nito, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri, pasasalamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sing
lugar.